Mga Pilipino raw ang pinakakulang sa tulog sa buong Southeast Asia at pang-apat sa buong mundo. Pero hindi yan dapat baliwalain ayon sa eksperto ang epekto sa kalusugan ng laging pagkapuyat sa Fit Track Report ni Katrina Son. Sa 5 oras na tulog, masaya na raw ang 26 years old na si Jason Sulutan. Bukod sa late na siyang nakakauwi mula sa trabaho. Minsan nag-i-scroll din po ako sa Facebook. Kaya matagal din yung babad sa cellphone. Kaya yung oras ko nasa 5 hours na lang po yung tulog. Halos 5 oras din ang tulog araw-araw ng delivery rider na si Limuel Espinosa. Double job kasi siya. Rider na, may trabaho pa sa housekeeping section ng isang mall. Inaantok din po. Kailangan pong kumain doon, magtrabaho po. Ang 70 years old na taxi driver na si Jimmy Agbulos, 2 hanggang 3 oras lang ang tulog araw-araw. Pagka-uwi matapos pumasada, may gawaing bahay pa dahil mag-isa lang niyang namumuhay sa Maynila. Sa pag-aaral ng Consumer Research and Data Analytics Company na Milieu Insight, Pilipinas ang nangunguna sa mga bansa sa Southeast Asia na may less than 7 hours of sleep araw-araw. At ika-4 na bansa sa mundo na kulang sa tulog. Ayon sa presidente ng Philippine Society of Sleep Medicine, ang digitalization at globalization ang rason kung bakit kulang sa tulog ang mga Pilipino. Kabilang dyan ang paggamit ng social media o mobile phones habang nagpapahinga at pagtatrabaho ng graveyard shift. Pero wag daw baliwalain ang tulog. Sa adults, dapat 7 to 9 hours ang tulog tuwing gabi. Sa senior naman, 6 to 8 hours ang kinakailangan. Pag palaging puyat yung tao, nakakaapekto siya sa timbang. Nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng cardiovascular disease, sakit sa puso, high blood, stroke, heart attack. Tumataas din yung chance na magkaroon ng diabetes, pati yung infection. Para sa hirap matulog sa gabi, kailangan daw may sleep schedule. Gawing kaaya-aya sa pagtulog ang kwarto, malinis, tahimik at madilim. At dapat may downtime bago matulog. Ibig sabihin, paghandaan ang pagtulog sa pamamagitan ng routine gaya ng paliligo. Wala rin dapat gadgets 1 hour bago matulog. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hirap ka bang makatulog? Babala ng eksperto, may masamang epekto yan sa kalusugan. Kaya para hindi ka na team puyat, narito ang ilang tips sa Fit Track Report ni Katrina Son. Lima hanggang 6 na oras lang araw-araw ang tulog ng TNVS driver na si Michael Punzalan. Iba-iba rin ang oras ng kanyang pagtulog. Oo, talagang hirap kasi siyempre, ang dami mong iniisip na bayarin. Binabangungot ka na sa bayarin. Ang 60 taong gulang naman na si Evelyn Mercado, hindi rin lalampas sa 6 na oras ang tulog sa gabi. Putol-putol, hindi na ako nakakatulog maigi. Lalo na pag masakit yung mga mga paa ko, kamay ko. Hirap na hirap talaga ako makatulog. At para makatulog, nanonood o naglalaro siya sa cellphone. Ang diskarte naman ni Ariel Maraginor na isang chef para makatulog sa gabi ng mahimbing. Nagbubuhat ako minsan ganyan pag umaga para pagdating sa gabi, pagod ka na, makakatulog na po. Paliwanag ng isang sleep doctor, marami ang nahihirapang makatulog ng hanggang 9 na oras sa panahon ngayon. Nariyan na kasi ang infinity scrolling o panunood sa digital media. Dagdag pa kung maraming iniisip. Pero kailangang bigyang pansin ang maayos na tulog sa gabi para hindi maging iritable, antukin at makakalimutin. At kapag laging kulang sa tulog, posibleng maapektuhan ang blood pressure at blood sugar. Maaari rin itong mauwi sa sakit sa puso at diabetes. Dapat non-negotiable po talaga eh. We have to allot specific time, i-prioritize natin yung pagpapahinga saka yung pagtulog. Dapat consistent kung anong oras ka matutulog, kung anong oras gigising kada araw. Dapat hindi nagkakalayo. Payo ng eksperto para hindi mahirapang makatulog sa gabi. Yung pagtulog, may ritual dapat, may pattern or habits to promote better sleep. Dapat alisin ang lahat ng distraction gaya ng cellphone o kaya panunood sa digital devices. Makatutulong din ang warm bath at pag-inom ng gatas. Maaari ring mag-meditate o magdasal.
Kung marami naman daw pinaghahanda ang gagawin kinabukasan, maring isulat ito sa journal para mapanatag ang kaisipan. Iwasan din ang anumang pagkain na may caffeine, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kumain 2 to 3 hours bago matulog. Malaki rin daw ang may tutulong kapag madilim ang kwarto at tamang-tama lang ang temperatura. At kapag di raw talaga makatulog, huwag ipilit. Umupo, maghanap ng gagawin tulad ng pagbabasa ng libro o pagkikinig ng music para mawala ang stress. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.